Maraming lalaki ang nag-aakala na ang pagiging high value ay tungkol lang sa yaman, itsura at babae. Pero ang totoo, lahat yan ay panlabas lamang. Kumukupas, madaling mawala, madaling palitan. Dahil ang tunay na high value ay nasa karakter at disiplina na hindi kayang nakawin ng kahit sino. At sa video na ito, ibubunyag ko ang 10 paraan para magawa mong buuin yan sa sarili mo. Just don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Respect. Ano man ang katayuan mo sa buhay, rumespeto ka sa kapwa mo. Ano rin man ang katayuan nila sa buhay, tingin mo ba tataas ang value mo sa pagiging gago at tarantado? Tingin mo magiging high value ka kung maraming nasasamaan ng ugali sa'yo? Hindi ka high value, isa kang kupal niyan. At yan ang magiging imahe mo sa lahat. Respect shows strength, not weakness. People will admire your character. Kagigiliwan ng marami ang pagkatao mo. Diyan palang panalo ka na agad. Ngunit, huwag kang magto-tolerate ng disrespect dahil alam mo naman, being too kind invites disrespects. Just set boundaries and stay composed. Number 2. Physique. Kung nais mong maging high value, kailangan mong maunawaan na ang katawan mo ang pundasyon ng pagkatao mo. Hindi ka pwedeng maging high value kung low budget ang katawan mo. Kailangan may workout routine ka kada linggo. Strength is power, tatandaan mo yan. Eat clean to fuel your energy. Dahil kung puro laso ng kinakain mo, makikita yan sa katawan mo. Get quality sleep to recharge your mind. Dahil ang high value na lalaki, laging klaro ang isipan niya dahil naaalagaan niya ang tulog niya. A high value man values his health. Kung pinababayaan mo ang kalusugan mo tapos gusto mong maging high value, isa kang delusional. Your body is your foundation. Tatandaan mo yan. Number 3. Finance. Maging responsable ka sa financial mo. Yan lang ang paraan. Wala nang sikreto. Dahil ang pagiging high value, dapat matalino at responsable ka rin sa mga resources mo. Learn how to budget and invest early. Tigilan mo na ang pagbili-bili ng mga bagay na ipagyayabang mo lang naman. Tapos hindi mo naman talaga kailangan sa buhay mo. Mag-ipon ka para sa totoong freedom, hindi yung nag-iipon ka para sa peking status na gusto mong ma-achieve. Dahil kung gusto mong magmukhang mayaman sa paningin ng mga tao, yan din ang pinakamabilis na paraan para maghirap ka habang buhay. Wealth starts with discipline. Tatandaan mo yan. Number 4. Emotions. Kapag hindi mo kayang masterin ang emosyon mo, malabong maging high value ka dahil ang buhay ay isang laro ng emosyon at ang mga emosyonal ang nagiging talunan dito. Kung kaya kang kontrolin ng ibang tao gamit ang sarili mong emosyon, magiging puppet ka lang nila, sunod-sunuran sa kahit anong gustuhin nila. Dahil emosyon ang pinakamalaking kalaban mo rito. Hanggat hindi mo nakokontrol yan, kokontrolin ka niyan. At hindi ka magiging high value hanggat inuuna mo ang emosyon mo sa lahat ng bagay. Life is a game of emotions. Gumising ka. Number 5. Mission. Kung hindi mo alam ang goals at purpose mo sa buhay, para ka lang naliligaw na kaluluwa, pag-alagala at hindi alam kung saan pupunta. Wala ka na ring pinagkaiba sa mga taong patay na. Dahil para saan ka pa nabubuhay kung hindi mo alam ang purpose mo, diba? Your mission gives your life meaning. At ang isang high value na lalaki, alam niyan at nakapokus yan sa purpose niya. Dahil ang purpose niya ang nagpapagalaw sa buhay niya. Ito ang nagbibigay direksyon at nagbibigay kahulugan sa buhay niya. Kaya bago ka maghangat na maging high value, alam mo na ba muna ang purpose mo?
Number 6. Dress code. Ang pananamit, hindi lang yan basta ekspresyon ng tao, isa rin niyang pagkakakilanlan dahil nakakabit ang pagkatao mo sa kung paano ka manamit sa publiko. First impressions are visual. Dahil hindi maiiwasan ng mga tao na husgahan ka base pa lang sa nakikita nila. Kaya mas mabuti na ayusin mo ang appearance mo dahil yan ang magsisilbing standards mo. Mag-invest ka sa mga damit na hindi kumukupas ang kalidad at huwag ka sa kung ano ang uso o trending na forma. Baduy at copycat lang ang sumusunod sa uso. Gumawa ka ng sarili mong pagkakakilanlan gamit ang pananamit. Number 7. Decisiveness. Ang pagiging high value, nakakabit dyan ang pagiging magaling sa decision making. Hindi pwede rito ang mahina magdesisyon at hindi sigurado sa ginagawa. Learn how to make quick choices. Kailangan matapang ka magdesisyon. Kahit pa mali ka, matututo ka dyan at mas gagaling ka sa susunod. High value men lead. Tatandaan mo yan. Nangunguna sila sa pagdidesisyon dahil capable sila rito. Kaya nga sila naging high value. Indecision makes you seem weak at walang high value man na mahina. Number 8. Network. Ang pagiging high value, hindi yan solo leveling. Mahihirapan kang magpa-level up sa buhay kapag mag-isa ka lang. Your connections are your net worth. Dahil sa pagdami ng trusted connection mo, sa pagtaas din ng value mo. Kaya kailangan magaling kang magpalawak ng network. Surround yourself with strong people, mga taong may mindset na katulad din ng sayo. Huwag ka nang sumama sa puro negativity na lang at toxic na mga tao. Wala kang mapapala sa mga yan. Iwan mo na yan. Find your people. Hanapin mo yung mga katulad mo mag-isip at gumalaw dahil sila ang makakatulong sa'yo. Number 9. Communication. Upang mapalawak ang network mo, kailangan bihasa ka sa communication. Improve your communication skill dahil napakahalagang skill niyan sa pagiging high value. Always speak with confidence at dapat alam mo kung paano i-express ang sarili mo sa ibang tao nang hindi kayo nagkakaroon ng misunderstanding. Napakahalaga niyan. Listen twice as much as you talk. Kailangan mas magaling kang makinig kaysa magsalita. Yan ang matalino mong gawin. Unahin mong umunawa bago ka unawain. Ganyan ang high value man na may maayos na communication skills. Number 10. Time. Ang oras ang pinakalimitadong bagay na mayroon ka rito sa mundo. Dahil ang pera, unlimited ang pera. Hindi ka mauubusan yan. Dahil piniprint lang yan, meron na ulit. Ngunit ang oras mo, kapag winaldas mo yan sa walang kwentang bagay, wala na yan. Di na yan maibabalik. So stop wasting hours on distractions. Time is your most limited resource. Ilaan mo yan sa mga makabuluhang bagay gaya ng growth, relationship at purpose. Dahil ang tunay na high value man, alam niya na ang oras ang pinakamahalagang asset na mayroon ang isang tao. Kaya huwag ka na mag-aksaya ng oras. Simulan mo ng pagandahin ang katawan mo. I-improve ang mindset mo. Ayusin ang financial mo. Alagaan ang kalusugan mo. At ayusin ang relasyon mo sa Diyos. You don't have much time. Act now. At kung nais mong suportahan ang channel na ito, hit the like and subscribe button. Nawa ang lahat ay makaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga mahal kong kawal.